Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po. Ang ating pong topic, hindi po lahat ng mayaman ay pinagpala ng Diyos. Ganun po. Mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Hindi po lahat ng mayaman ay sa Diyos. Ganun po. Yun po yung topic natin. Meron po kasi mga tao na mga naliligaw pa ng landas. O hindi pa sila napapasakop sa katwiran ng Diyos. Meron pong nagpapala. Hindi po ang Diyos ang nagpapala sa kanila, kundi ang dyablo. Hindi po lahat ng mayaman pinagpala ng Diyos, kundi yung pinagpala sila ng dyablo. Nililigaw yung kanila isip, ganun. Para maisama niya sa impyerno, makasama niya sa doon, ganun. Marami pa pong ganun na tao na hindi po ang Diyos ang nagpapala, kundi ang diablo po, ang demonyo. Ganun po. Kasi may mga tao pa na sa mga hindi lahat ng mayaman pinagpala ng Diyos, kasi yung diablo nagbibigay din ng pagpapala yun. Pinagpala ka ng Diyos kung naroon ka sa katwiran, nakapaloob ka sa mga aral ng Diyos, kung sumusunod ka. Kasi may mga tao, hindi lahat ng mayaman pinagpala ng Diyos, ganun. Yun po yung ating topic. Hindi mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Kasi may mga may mga tao kasi nung mayaman pero hindi pa sila sa Diyos. Dalawa kasi ang naghahari po kasi sa mga suwail, mga masama, yung diablo po. Yung diablo po nagpapayaman sa kanila. Pero wala silang kaligtasan. Hindi sila pwedeng maligtas kung yung diablo ang naghahari sa kanila. May mga tao po kasi nasa kadiliman pa eh. Kaya merong tao, hindi porkit mayaman ka, Diyos na yung nagpayaman sa'yo, hindi. O ganun, hindi lahat ng mayaman, pinagpala ng Diyos. Kasi yung diablo, nagpapala din po yun. O ganun po. Yung pinagpala ng Diyos, yung nasa katwiran po, yun po. Yun yung pinayaman ng Diyos kung alam mo yung kanyang mga aral. Pero kung hindi pa, yung diablo po nagpapala doon. Laya pa sila sa katwiran. Ito kasi may mga tao pa kasing nasa kadiliman pa, ganun po ba? Hindi po yung Diyos ang nagpapala sa kanila, kundi ang diablo. Ito po sa Gawa 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ng mga mana ng kasamaan ng mga pinapagimbanal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayun, meron pang nasa kadiliman pa po mga nasa kapangyarihan pa ni Satanas eh. Kaya hindi lahat ng mayaman, mga Diyos ang nagpapayaman, nagpapala. Hindi po yun. Pinagpapala po sila ng diablo nun kasi wala. Ang nasa Diyos po kasi yung nasa katwiran, yung pinag-aarian po ng Diyos. Ang nag-aari po sa Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos. Ang nag-ahari po sa mga masasama, yung ayaw sumunod na sa Diyos, yung diablo po. Siya po yung nagbibigay ng biyaya sa kanila para sila yumaman. Pero hindi sila maliligtas kasi nga hindi naman pwede makapagligtas yung diablo kundi yung Diyos lang, yung Panginoong Hesus lang.
Nagpapayaman din po yung diablo. Nagpapayaman din po yun ng tao. Pero wala sa katwiran, wala sa aral ng Diyos yung kanilang yaman, ganun. Kasi nagbibigay biyaya rin yung diablo sabi rito. Yung Panginoong Yesus nga, di ba, tinukso, bibigay niya lahat yung kayamanan, yung karian sa kanya pag sumamba siya, ganun. Hindi po lahat ng mga kayamanan ang gagaling sa Diyos. Merong pinayaman yung diablo o nagpayaman sa kanya, hindi po yung Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa may dito po sa may Mateo 4:1-9 o 4:1 hanggang 7. Dito po sa Lucas. Kasi nagpapala din tong diablong to, nagpapayaman din to Nagpapayaman din po to sa tao para mailigaw niya yung tao, maidamay niya sa impyerno. Nagpapayaman din siya, ganun ba? Pero walang kaligtasan po ng kaluluwa. Isasama niya sa impyerno. Gaya naman tong Panginoong Yesus, tinukso ng diablo, di ba? Magbibigay ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, sambahin lang daw siya, sabing ganun. Kaya nagpapayaman din po tong diablong to. Kaya hindi lahat po ng mayaman, galing po sa Diyos yung mga kayamanan nila. Meron din po sa diablo. Ito po sa Lucas 4:1. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at niyatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinutokso ng diablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na iyon. At nang maganap ang mga iyon, ay nagutom siya at sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao." At inakyat pa siya niya sa at pinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga karian sa sanlibutan. At sinabi sa kanyang ng diablo, "Sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig." O yun nagbibigay din siya ng pagpapala, yung diablo sabi rito, yung tinukso ang Panginoong Yesus. Nagbibigay rin siya ng biyaya, yung diablo, nagpapayaman din po yan. Kaya hindi po lahat ng mayayaman, mga tao ng Diyos yan, ganun po. Nabasahin ko po sa inyong muli. Dito sa 4 ng Lucas 6. At sinabi sa kanya ng diablo, "Sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. At ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko at magiging iyong lahat." Ayun kung susunod ka sa diablo, payayamanin ka niya. Payayamanin ka rin niya. Nagpapayaman din po yung diablo gaya nung pagtukso sa Panginoong Yesus, di ba? O ibibigay niya lahat ng mga kayamanan ng sanlibutan kung sasamba ka sa kanya. Kaya hindi po lahat ng mayaman o sa Diyos po yun. Hindi lahat ng yumaman pinagpala ng Diyos. Ganun po. Nagpapayaman din po kasi yung diablo Sabi ng banal na kasulatan yung pinayayaman niya, yung laya sa katwiran, pero wala pong kaligtasan ng kaluluwa kasi nasa paalipin sila ng diablo, hindi ng Diyos Ang mga pinayaman ng Diyos, yung nasa katwiran po, ganun po. Pero yung hindi sumusunod, o yung diablo po nagpapala doon, yung ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, nagpapala rin kasi yung diablo Ito sa may Mateo, basahin ko sa inyo sa Mateo 4:7. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok ng lubang mataas. At ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga karian sa sanlibutan at ang lahat ng kaluwalhatian nila.
At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako, ayun o, nagbibigay ng pagpapala rin yung diablo, pagka yung sinasamba mo siya, ganun. Oo, nagbibigay din siya ng pagpapala yung diablo ayon sa banal na kasulatan. Kaya hindi po lahat ng mayaman, ano yon sa Diyos. Hindi po lahat ng pinayaman ng yumaman galing sa Diyos, hindi po. Meron pong galing sa diablo. Pero yung mayaman na yon, sabi ng Panginoong Yesus, kahirap-hirap makapasok sa kaharian ng langit ang mayaman, sabi ng Panginoong Yesus. Kasi nga, hindi lahat ng kayamanan nang galing sa Diyos eh. Meron din galing po sa demonyo na pagpapala. Ganun po. Yung mga nabubulag niya yung isip, yung mga napapasama niya, yung laya sa katwiran, yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos, o yun yung kanya. Yun yung mga tao niya, yung mga na ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Yung laya sa mga aral ng Diyos sa katwiran, yun po yung pinayayaman niya. Nagpapayaman nga rin nga yung diablo, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Nagbibigay din po ng biyaya yan, yung diablo. Ito, sabi rito kasi, yung nga lang, wala silang kaligtasan yung pinagpala ng diablo, hindi po maliligtas yun. Yung mga taong masasama na pinayaman niya, hindi po maliligtas kasi laya sila sa aral ng Diyos sa katwiran Sabi ng banal na kasulatan Ito po sa Roma. Sa Roma 6, 20-21. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang binubungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon, ikinahiya ninyo. Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Yung mga pinagpapala ng diablo, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung mga pinayaman niya. Ang wakas naman nila kamatayan, wala silang kaligtasan yung kanilang kaluluwa. Sabi rito ng banal na kasulatan ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus. Ganun, kasi nga nagpapala rin yung diablo nagpapayaman din yun Sabi nga mahirap makapunta sa kaharian ng Diyos ang taong mayaman. Kasi nga, nagpapayaman nga rin yung diablo Payayamanin ka ng diablo pagka yung pagpapalain ka rin yan Nga lang, wala kang kaligtasan. Hindi maliligtas yung kaluluwa mo. Isasama ka niya sa impyerno, ganun po. Nagpapayaman din siya. Kasi itong sabi, paglaya ka sa utos ng Diyos, hindi ka sumusunod, sa diablo po yun, mga tao ng diablo, tapos ang wakas nila, kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito. Basahin ko sa inyong muli. Sa Roma 6:20. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon, ikinahiya ninyo. Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kamatayan naman yung nila, yung resulta nila, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yung mga laya sa katwiran, sa aral ng Diyos. Kailangan kasi, bago ka mamuhay, alamin mo muna yung mga aral ng Diyos bago ka magpayaman. Sabi nga ng Diyos hanapin nyo muna ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Ang lahat ng yan ay pawang idaragdag sa inyo. Yun po yung pinayayaman ng Diyos, yung mga nakakaalam na ng kanyang utos, ganun po. Pero yung masama, yung ayaw sumunod sa katwiran, yung diablo po nagpapala doon. Ganun po, mahirap nga makapunta sa kaharian ng langit, ang taong may kayamanan, di ba sabi ng Panginoong Yesus. Ganun, sabi kasi ng Diyos dito yung pinayaman naman ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, yung mga nasa katwiran naman, gano'n, ang mga sa katwiran, yung sumusunod sa kanyang utos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi dalawang klase kasi ang tao. Yung merong pinag-aarian ng Diyos, merong hindi, gano'n. Ito sabi ng kasulatan kasi, yung pinayaman naman ng Diyos, yung mga sumusunod sa aral niya, sa katwiran. Gano'n po, itong sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 6, dito po sa 6,
31 patuloy. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas na inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. O yun, yung mga pinagpapala naman ng Diyos, yung sumusunod sa katwiran, ganun po. Meron, yun po yun sa Diyos, yung yumaman ka, tapos alam mo yung kanyang mga aral, o ikaw yung tao ng Diyos kasi sumusunod ka sa katwiran. Pero yung mga sa diablo, yung walang aral po yun, yumaman, o di ba, o galing sa laya sila sa katwiran. Wala naman silang kaligtasan nun, ganun. Hindi po lahat ng kayamanan nanggagaling sa Diyos kasi nagpapala rin yung diablo, ganun po. Sabi nga ng Diyos kahirap-hirap makapasok sa kaharian ng langit ng taong may kayamanan, di ba? Sabi dito ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng Panginoong Yesus. Ito, sinabi ng Panginoong Yesus dito mayaman, mahirap makapunta sa kaharian ng langit. Dito po sa Mateo 19:23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang duman sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. O yun, hirap pumasok yung mayaman sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus. Kasi nga, hindi lahat ng kayamanan nanggagaling sa Diyos. Meron ding pagpapala yung diablo. Pinagpapala rin yung diablo yung mga suwail, yung mga ayaw sumunod sa kanya, sa Diyos. Pinagpapala. Ang diablo naman po ang nagpapala doon, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Yung diablo nagpapala doon, yung mga ayaw sumunod sa utos niya. Ito po sa Mateo. Sabi nga, ang daya ng kayamanan na umiinis sa salita. O may diablong naghahari doon, sabi rito ng Panginoong Yesus. Itong sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sa 13 ni Mateo 18. Dito po sa 13 ni Mateo 18 hanggang 23. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino may nakikinig ng salita ng kaharian, ito'y hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. O yun yung nakikinig ng salita ng Diyos, pinaroroonan daw yun ng masama ng diablo. Binubulag yung isipan, yung puso, para wag kang sumampalataya at maligtas. Sabi rito sa banal na kasulatan na to. Ganon, sabi rito, kung sino may nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. O yun, inaagaw ng diablo yung nahasik sa kanya, yung mga salita ng Diyos. O ganun po. Kaya hindi lahat ng sa Diyos ng taong mayaman sa Diyos ang Diyos na nagpapala. May diablo rin pong nagpapala sa mga masama. Patuloy ko po. At ang naasik sa mga batuan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tininggap ito ng buong galak. Gayunman wala siyang ugat sa kanyang sarili. Kundi sa sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusik dahil sa salita, pagdakay natitisod siya. At ang naasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit, ang pagsumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan, siyang umiinis sa salita. At siya ay naging walang bunga. Ayun,
Yung daya ng kayamanan, o dinadaya ng Diablo para hindi siya makaunawa, mabulag yung kanya isip. Kasi yung kayamanan, pandaya po ng Diablo yan para huwag maligtas yung tao. Babasahin ko sa inyong muli. Dito sa Mateo 13:22. At ang naasik sa mga dawagan ay ang dumirinig ng salita. Ngunit sa pagsumakit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At siya ay nagiging walang bunga. O yun o, yung daya ng kayamanan sabi rito. At ang naasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tagta-30. Ayun o. O yun, yung pagka hindi ka nakakaunawa ng salita ng Diyos, pinaroroonan ka ng masama, sabi ng banal na kasulatan. Pinaroroonan ka ng Diablo, dinadaya ka ng mga kayamanan, ganun. Para huwag kang sumampalataya at maligtas. O may pandaya kasi ng Diablo yan yung mga kayamanan, ganun po. Ito, dalawang nagpapala sa tao, sabi ng banal na kasulatan ang Diablo at saka yung Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 22 naman. Dito po sa may 13. Sa 13 po, 36 ni Mateo. Na magkagayon, ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad at nagsipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. O yun, yung mga anak ng Diyos, yun yung mga nasa kaharian. Ito naman yung sa Diablo. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. O yun o. O yung pansirang damo daw, o yung mga masasama, yung Diablo po yung nag-ahari doon. Tabasahin ko sa inyo muli rito. Sa Mateo 13:38, tapos patuloy ko. At ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nag-aasik sa mga ito ay ang Diablo. O kung tayo, Diablo, nagpapala, nag-aasik. O nagpapala rin yung Diablo, payayamanin ka rin yan Gala, wala kang kaligtasan sa kanya. Dadaling ka doon sa impyerno, sasama ka niya sa impyerno. Nambubulag na isip tong Diablong to para ang pandaya niya yung kayamanan. Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, pandaya niya yan yung kayamanan. Ito, basahin ko sa inyong muli, Pangdaya kasi ng Diablo yung kayamanan niya para wag kang sumampalataya at maligtas. Sabi rito sa banal na kasulatan, At basahin ko sa inyong muli. Dito sa Mateo 13:37. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. O yung mga anak ng kaharian ng yon, ibig sabihin nun, yung may mga aral ng salita ng Diyos na sinusunod. Ito naman yung mga sa Diablo naman, yung mga pansirang damo, yung ayaw tumanggap ng salita. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nag-aasik sa mga ito ay ang Diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Dalawang nagpapala sa Diablo. Dalawang nagpapala sa tao. Yung masama, yung Diablo ang nagpapala doon. Yung may katwiran naman, may aral ng Diyos. Diyos naman na nagbibigay ng biyaya doon, pagpapala. Kaya hindi lahat ng mga mayayaman sa Diyos yan. Hindi po lahat ng ganon. Hindi po lahat ng mayaman sa Diyos. May mga tao rin po ng Diablo, ganun.
Kaya hindi lahat po ng, halimbawa, yumaman ka, hindi mo naman alam yung aral ng Diyos. O baka mamaya anak ka pala ng Diablo, hindi mo alam. Ganun po yun. Dalawa po nagpapayaman sa tao, ang Diyos at ang Diablo. Ganun po. Hindi lahat ng mayaman ay anak ng Diyos. Itong sabi ng banal na kasulatan sa may 12, sa Lucas 12. Dito po sa Lucas 12:16. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus dito haling sabi rito ng Panginoong Diyos Ito sabi ng Lucas, dito po sa Lucas 12:16. At magsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ko ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil, at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka at kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo, mapapasa kanino kaya? Gayon ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, at hindi mayaman sa Diyos. O hindi mayaman sa Diyos, sabi rito. Yung nagpapakayaman sa sarili, hindi naman mayaman sa Diyos. Hihingin ng Diyos yung kanyang buhay. Kasi nga may mga taong yumayaman niya. Hindi naman ng Diyos nagpayaman Pag yumaman ka, na alam mo yung aral, sumusunod ka sa katwiran, ayun, Diyos yung nagpapala sa'yo. Pero yung yumaman dyan, nagnakaw lang pala dun sa pesto sa gobyerno. Naku, delikado po yun. Delikado po yun, yung mga nagpayaman, walang kaligtasan po yun, kasi dalawa nagpapayaman sa tao, Isang Diyos, saka yung Diablo. Basahin ko sa inyong muli, Kasi itong mayaman na to, hihingin sa kanya yung buhay. Kaya itong mayaman na to, hindi ang Diyos ang nagpapala dito. Kasi nga, hihingin ng Diyos yung kanyang buhay pinagpala to ng Diablo, layato sa katwiran Kaya sabi nga ng Panginoong Diyos dito ng Panginoong Yesus hindi siya mayaman sa Diyos, sabi niya. Para mayaman ka kasi sa Diyos para mayaman ka sa Diyos, yung gumawa ka ng kabutihan. Sabi nga, ang naawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa, ay babayaran sa kanya uli. Yun po yung mayaman sa Diyos, yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Dito, hindi to mayaman sa Diyos, kasi nga, pansarili niya lang yung kanyang yaman Hindi niya alam yung katwiran Kaya sabi ng Diyos, hihingin sa iyong gabing ito ang iyong kaluluwa, sabi ng Diyos. Merong mga mayaman talaga, hindi yan sa Diyos. Ganun po. Basahin ko sa inyong muli Kasi ito mayaman na to, hindi sa Diyos to Kasi hihingin ng Diyos yung kaluluwa niya, hindi siya maliligtas Basahin ko sa inyong muli dito sa Lucas 12:16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyong gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon na nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ayun
o nagpapakayaman sa kanyang sarili. Kaya mahirap pong makapunta sa kaharian ng langit yung taong mayaman na wala sa katwiran, ganun. Kasi merong nagpapala, hindi naman ng Diyos nagpapala, yung diablo, di ba sabi? Ang ang nag-aasik doon sa masama, yung diablo, yun po. Hindi lahat ng taong mayaman sa Diyos yan. Merong yumaman, pinagpala ka ng diablo para isama ka niya sa impyerno. Babasahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Ito, ang nag-aasik dito, yung sa masama, yung diablo, nagpapayaman siya kanila. Ito, babasahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo rito sa Mateo 13:37. At siya sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway nag-aasik sa mga ito ay ang diablo. Ay no, nagpapayaman din yung diablo rito. Sinasikan niya ng pagpapala. O ganun. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay mga anghel. Yun, nagpapala rin yung diablo. Hindi lahat nung yumaman ka, kala mo sa Diyos. Hindi po yun. Hindi po lahat ng pagpapala o galing sa Diyos o ganun po. Yun po yung sabi ng Panginoong Diyos. Yung eto sa Job, meron pa rin meron pong aral din dito po sa Job, no? Mayaman siya pero hindi siya sumusunod, wala siyang katwiran ng Diyos. O meron ka talagang yumayaman hindi naman ng Diyos nang nagpala sa kanya. Meron pong ganung tao. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng mayaman ay sa Diyos. Ito po sa may Job 20:5. Patuloy. Hindi mo ba nalalaman ito ng una? Mula na ang tao ay malagay sa lupa na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang. Bagamat ang kanyang karilagan ay mapailang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo ay umaabot hanggang sa alapaap, gayemay matutunaw siya magpakailanman. Nagaya ng kanyang sariling dumi. Silang nakakita sa kanya ay nagsabi, nasaan siya? Siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Ang matang nakakita sa kanya ay hindi na siya makikita pa, ni mamamalas pa man siya sa kanyang puok. Hanapin ng kanyang mga anak ang lingap ng duka at ang kanilang mga kamay ay magsasauli ng kanyang kayamanan. Ang kanyang mga buto ay puspos ng kanyang kabataan, ngunit higa na kasama niya ang alabok. Bagamat ang kasamaan ay masarap sa kanyang bibig. Bagamat kanyang itago sa ilalim ng kanyang dila. Bagamat kanyang patawarin at hindi niya ito babayaran, kundi ingatan pa sa loob ng kanyang bibig. Gayman, ang kanyang pagkain ay nabago na sa kanyang tiyan. Siyang kamandag ng mga ahas sa loob niya. Siya'y sumakmal ng kayamanan at kanyang mga isusuka uli. Mga alisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Ayun, alisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Ganun po. Kaya hindi lahat po ng mga yumayaman o sa Diyos po yun. Meron ding pinagpapala yung diablo. Ganun po. O ganun. Hindi po lahat ng mayaman dyan sa Diyos po yun. Hindi po yun. Pwede kang mayaman ka yung sumunod ka sa katwiran ng Diyos. Pero kung hindi ka sumunod, o hindi po yun, no? Ito sabi pa rin ng banal na kasulatan dito sa dito sa Job 5:3. Aking nakita ang hangal na umuunlad, ngunit agad kong sinumpa ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga anak ay malayo sa katiwasayan, at siya ay napipisa sa pinto ang bayan, at wala mang magligtas sa kanila. Nang kanilang ani ay kinakain ng gutom at kinukuha ng mula sa mga tinik, at ang silo ay nakabukas sa kanilang pag-aari.
Sapagkat ang kadalamatian ay hindi lumalabas sa alabok, ni bumubukal man sa lupa ang kabagbagan. Ayun, hindi lahat ng mayaman, mga tao po ng Diyos yun. Meron pong tao rin po ng Diablo, yung ayaw sumunod sa Panginoong Diyos. Kasi nga yung Diablo nagpapala din yan kasi pambulag niya yan. Pambulag ng Diablo yung kayamanan yung para wag kang sumampalataya at maligtas, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa dito po sa mga awit 49:6. Kaya hindi po lahat ng taong mayaman sa Diyos po yan. May pinagpapala rin po ng Diablo yung iba. Ito po sa may mga awit 49:6. Silang nagsisitiwala sa kanyang kayamanan ay naghahambog sa mga karamihan ng kanilang mga kayamanan. Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid. Ni magbibigay man sa Diyos ng pantubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Ito ay naglilikat magpakailanman. O yun, mahal yung pagtubos ng kaluluwa nila. Kaya hindi lahat ng sa Diyos, dahil hindi lahat ng mayaman sa Diyos, upang siya ay mabuhay na lagi, upang siya ay wag makita ng kabulukan, sapagkat nakikita niya ang mga pantas ay nangamamatay, at ang mangmang ay gayon din, at ang hangal ay nililipol, at iniiwan ang kanilang kayamanan sa mga iba. Ang kanilang pag-iisip sa loob niya na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailanman, at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling pangalan. Ngunit ang tao hindi lalagi sa karangalan. Siya'y gaya ng hayop na mamamatay. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kahit na mayaman ka, wala kang alam sa utos ng Diyos, para ka lang hayop na mamatay, sabi ng banal na kasulatan. Patuloy ko po rito sa may 16. Huwag kang matakot pagka may yumaman, pagka ang kalwalatian ng kanyang bahay ay lumago, sapagkat pagka siya'y mamatay o wala siyang dadalhin, ang kanyang kalwalatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Bagamat habang siya ay nabubuhay ay kanyang pinagpapala ang kanyang kaluluwa, at pinupuri ka ng mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y pararoon sa lahi ng kanyang mga magulang, hindi sila makita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at di nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na mamamatay. Yung mga taong walang katwiran sa Diyos, sabi rito, yung mga mayaman na gaya ng mga hayop na mamamatay, sabi rito. Kaya hindi kailangan yumaman ka, alam mo yung katwiran ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng yan ipawang idaragdag sa inyo. Kaya hindi po lahat ng taong mayaman pinagpala ng Diyos, kasi nagpapala rin yung Diablo, ganun po. Yung nga lang, walang kaligtasan yung kaluluwa, di ba? Ganun. Kahit sa Diablo ka naman, ang judgment mo rin ng Diyos Ang judgment ng Diablo, yung Diyos din Pinag-aarian nga sila ng Diablo, yumayaman sila, pero wala silang kaligtasan, ganun po. Yung taong sa Diyos, yung merong kanyang katwiran, yung sumusunod sa kanyang utos. Yung po yung mga tunay na sa Diyos na yumaman, na alam nila yung mga aral, sumusunod sa katwiran. Yun po, yun yung mga pinag-aharian po ng Diyos. At basahin ko sa inyo muli rito sa mga awit 49:20. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na mamamatay. Kita nyo nga, pag wala kang alam sa aral ng Diyos, hindi mo alam yung kanyang katwiran gaya ka lang ng hayop na mamamatay, sabi. Yung tao po ng Diyos, yung mayroong mga katwiran, may aral niya, yun po yung mga pinagpala ng Diyos. Yung sumusunod sa kanyang mga aral, ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung merong katwiran ng Diyos, yun po yung kanya, yung mga tao ng Diyos. Kasi nga, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, kasi may mga gawa
may mga gawa yung Diyos yung diablong ang naghahari sa iyo, hindi yung Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa sa Kawikaan, sabi rito sa Kawikaan 28:4. Sila nagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. O yun, nagpupuri sa masama yan yung mga, may mga gawa kasi meron kasi yung mga tao na pag pinabayaan mo yung utos ng Diyos, yung diablo yung pinupuri mo. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Dito, basahin ko sa inyong muli. Sila nagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. O yun, pinupuri mo yung diablo nun. Pagka yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi ba ninyo alam kung kanino nyo inihandog yung mga sarili? Kayo alipin ang inyong mga tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapaging matuwid. O yun, yung tumatalima sa utos ng Diyos, yun po yung kanya. Ganun. Yung sa Diyos, sa may diablo naman, yung ayaw sumunod sa Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan sa Roma 6:16. Hindi ba ganinyo nalalaman kung kanino nyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima kayo yung mga alipin na yung inyong tinatalima? Maginang kasalanan sa ikamamatay. Pagka sumusuway ka sa utos ng Diyos, hindi ka tumatalima sa aral niya. Sa ikamamatay po yun. Maging sa pagtalima sa ikapapaging matuwid. Yung mga tumatalima naman sa aral, yun po yung mga banal naman ng Diyos, yung merong katwiran niya. Ganun po, yung mga pinag-aarian ng Diyos. God bless po, sana naintindihan niyo, hindi po lahat ng mayaman pinagpala ng Diyos. Meron din pong diablong nagpapala sa kanila para iligaw yung kanilang isip o masama sila sa impyerno. Kasi pag ligaw na yung isip mo, hindi mo na alam yung aral ng Diyos, ligaw ka nun, makakagawa ka na ng masama, mga kasalanan, ganun. Yun po yung mahirap makapunta na sa kaharian ng langit, yung mayayaman na mga anak ng diablo, yung yumaman, hindi sa paraan ng Diyos. God bless po, yun po yung ating topic na natapos. Ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po. Bukas po, meron po rin tayong live dito rin po sa TikTok. Ang ating namang topic bukas, yung kagalakan naman na kasayahan sa Diyos. Ayun po, meron din po siyang kasayahan na ibinigay sa tao. Bukod sa pagpipisan, sa pagtitipon, kagalakan yon, meron pa pong kagalakan na aral ng Diyos. God bless po, ingat po. Salamat po sa panonood nyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. God bless, ingat po.